Mainit na naman ang usapan online matapos lumabas ang balitang pinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's Showtime kaugnay ng mga reklamong natanggap nila tungkol sa ika-24 ng Hulyo 2026 episode ng programa. Agad itong naging trending sa iba't ibang social media platforms. Maraming netizens ang nagtaka kung ano nga ba ang nangyari. Totoo bang may bagong kaso ang It's Showtime? Totoo bang posibleng magkaroon ng parusa ang programa? At ano ang naging papel ni Vice Ganda sa kontrobersiyang ito? Sa video na ito, aalamin natin ang buong detalye ng issue batay sa mga opisyal na ulat, ang naging dahilan ng reklamo, ang naging hakbang ng MTRCB, ang iba't ibang reaksyon ng publiko at kung ano ang susunod na maaaring mangyari. Bago ang lahat, mahalagang linawin na ang pagpapatawag ng MTRCB ay hindi nangangahulugang na patunayang may paglabag na ang programa. Ito ay bahagi ng kanilang proseso upang pakinggan ang panig ng mga producer at suriin ang mga reklamong kanilang natanggap. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Ayon sa MTRCB, nakatanggap sila ng ilang reklamo kaugnay ng ika-24 ng Hulyo episode ng It's Showtime. Isa sa mga pangunahing issue ay ang ilang pahayag na ginawa sa isang comedy segment na umano'y may racially insensitive at colorist na tema. May ilan ding reklamo tungkol sa isang eksena na kinasasangkutan ni Vice Ganda at Ian Perez na ayon sa ilang viewers ay hindi angkop para sa noontime audience. Dahil dito, nagpasya ang MTRCB na ipatawag ang mga kinatawan ng programa upang maipaliwanag ang mga pangyayaring ito. Hindi nagtagal ay mabilis na kumalat ang balita sa social media. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga netizens. May mga nagsabing tama lamang na imbestigahan ng MTRCB ang mga reklamo upang matiyak na nasusunod ang pamantayan sa telebisyon. Ngunit mayroon ding mga taga-suporta ng It's Showtime na nagsabing dapat munang panoorin ang buong episode bago husgahan ang ilang maiikling video clips na kumalat online. Ayon sa kanila, maaaring nawala ang buong konteksto ng mga usapang naging viral. Hindi rin maikakaila na isa si Vice Ganda sa pinakamalalaking personalidad sa Philippine entertainment. Dahil dito, anumang kontrobersiyang may kaugnayan sa kanya ay mabilis na nagiging usap-usapan sa social media at iba't ibang news platforms. Marami rin ang nagbalik-tanaw sa mga nakaraang pagkakataon kung saan naharap din sa mga reklamo ang It's Showtime. Para sa ilang viewers, bahagi na ito ng pagiging isang live noontime program kung saan minsan ay may mga birong hindi pare-pareho ang pagtanggap ng publiko. Sa kabilang banda, may mga nagsabing mahalagang maging mas maingat ang mga host dahil milyon-milyong Pilipino, kabilang ang mga bata, ang nanonood ng programa araw-araw. Habang patuloy ang diskusyon online, nilinaw ng MTRCB na ang kanilang hakbang ay bahagi ng due process. Layunin nitong alamin ang buong pangyayari bago gumawa ng anumang desisyon. Mahalagang tandaan na wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang MTRCB sa usaping ito. Sa kasalukuyan, ang proseso ay nasa yugto pa lamang ng pagdinig at pagsusuri sa mga reklamo. Dahil dito, hindi tamang sabihin na may napatunayan ng paglabag ang programa. Ang anumang magiging aksyon ay nakabatay sa magiging resulta ng opisyal na pagdinig. Habang hinihintay ng publiko ang susunod na anunsyo, patuloy na pinag-uusapan sa social media ang papel ng entertainment programs sa pagbibigay ng katatawanan habang isinasaalang-alang ang pagiging sensitibo sa iba't ibang uri ng manonood. Para sa iba, isa itong paalala na ang mga salitang binibitawan sa telebisyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa tumitingin at nakaririnig. Samantala, para naman sa mga tagahanga ng programa, umaasa silang mabibigyan ng pagkakataon ang It's Showtime na maipaliwanag ang kanilang panig bago magkaroon ng anumang konklusyon.
Sa ngayon, nananatiling isa ito sa pinakamainit na showbiz issues sa bansa at maraming netizens ang patuloy na naghihintay ng opisyal na resulta ng proseso. Habang patuloy na umiinit ang diskusyon sa social media, marami ang naghihintay kung paano tutugunan ng It's Showtime ang mga reklamong inihain sa MTRCB. Para sa ilang netizens, mahalagang marinig ang panig ng programa bago gumawa ng anumang konklusyon. Para naman sa iba, ang insidenteng ito ay paalala na ang mga programang napapanood sa telebisyon ay may malaking impluwensya sa publiko at kailangang maging maingat sa mga salitang ginagamit sa ere. Isa sa mga pangunahing pinag-uusapan ay ang balanse sa pagitan ng komedya at responsibilidad. Kilala ang It's Showtime sa pagbibigay ng kasiyahan at pagpapatawa sa milyon-milyong Pilipino araw-araw. Gayunpaman, may mga pagkakataong ang isang biro o eksena ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa pananaw ng manonood. Ayon sa mga ulat, ang reklamo ay tumutukoy sa ilang bahagi ng ika-24 ng Hulyo, 2026 episode, kabilang ang mga pahayag na itinuring ng ilang nagreklamo bilang racially insensitive o colorist. Gayun din ang isang eksena ni na Vice Ganda at Ayon Perez na inireklamo bilang hindi angkop para sa noontime audience. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga alegasyong isinampa sa MTRCB at ang layunin ng pagdinig ay suriin ang buong konteksto ng episode. Sa puntong ito, wala pang pinal na desisyon ang ahensya kung may naganap ngang paglabag sa kanilang mga patakaran. Sa social media, kapansin-pansin ang pagkakahati ng opinyon ng publiko. Maraming fans ng It's Showtime ang nagpahayag ng suporta sa programa at sinabing hindi dapat husgahan ang isang segment batay lamang sa maiikling video clips na umiikot online. Ayon sa kanila, mahalagang panoorin ang buong episode upang maunawaan ang tunay na konteksto ng mga pangyayari. Sa kabilang panig, may mga netizens ding nagsabing mahalagang seryosohin ang mga reklamong may kaugnayan sa diskriminasyon at pagiging sensitibo sa iba't ibang grupo ng tao. Para sa kanila, may pananagutan ang mga television hosts at producers na tiyaking ang kanilang nilalaman ay naaayon sa pamantayan ng responsableng pagsasahimpapawid. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng pambansang usapan ang isang noontime show. Sa paglipas ng mga taon, ilang programa na rin ang dumaan sa pagsusuri ng MTRCB dahil sa mga reklamong mula sa mga manonood. Sa bawat pagkakataon, sinusunod ng ahensya ang parehong proseso. Tumatanggap ng reklamo, nagsasagawa ng pagdinig, at saka lamang naglalabas ng desisyon batay sa ebidensya at paliwanag ng mga sangkot. Para sa marami, ang kasalukuyang issue ay hindi lamang tungkol sa It's Showtime, kundi tungkol din sa mas malawak na usapin ng responsableng paggamit ng katatawanan sa telebisyon. Sa panahon ng social media, ang bawat eksena ay maaaring maputol, maibahagi at mapanood ng milyon-milyong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, mas mabilis ding lumalawak ang diskusyon at mas maraming opinyon ang nabubuo. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang programa hinggil sa magiging resulta ng pagdinig. Gayunpaman, inaasahang makikipagtulungan ang mga producer at kinatawan ng It's Showtime sa proseso ng MTRCB upang maipaliwanag ang kanilang panig. Mahalagang tandaan na ang pagpapatawag ng MTRCB ay bahagi ng due process. Hindi ito nangangahulugan na may napatunayan ng paglabag o na may ipapatawa ng kaparusahan. Ang anumang magiging aksyon ay nakasalalay sa magiging resulta ng opisyal na pagsusuri at pagdinig. Habang hinihintay ang susunod na anunsyo, patuloy pa ring nangunguna sa usapan online ang isyung ito. Marami ang umaasang magiging malinaw ang lahat matapos ang opisyal na proseso, habang ang iba naman ay nananawagan ng mas maingat na paglikha ng mga segment sa telebisyon upang maiwasan ang mga katulad na kontrobersiya sa hinaharap. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na mahalagang timbangin ang kalayaan sa pagpapahayag, katatawanan at pananagutan sa isang programang pinapanood ng napakaraming Pilipino.
Ang magiging desisyon ng MTRCB ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa It's Showtime, kundi maging sa iba pang entertainment programs sa bansa. Patuloy naming babantayan ang kasong ito at ibabahagi namin sa inyo ang anumang opisyal at kumpirmadong update sa sandaling magkaroon ng bagong development. Ano naman ang inyong masasabi sa isyung ito? Sa tingin ba ninyo ay sapat na ang pagpapaliwanag ng panig ng programa sa ganitong mga sitwasyon? O mas kailangan pang higpitan ang mga pamantayan sa noontime television? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Ngunit panatilihin nating magalang at may paggalang ang ating talakayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa ating channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol kina Vice Ganda, It's Showtime, at iba pang trending na showbiz news. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating video. Ingat kayong lahat at maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel.